Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga yon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin
ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ko sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig yon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na yon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Some Greeks were among those who had gone to Jerusalem to worship during the festival. They went to Philip, he was from Bethsaida in Galilee, and said, Sir, we want to see Jesus. Philip went and told Andrew, and the two of them went and told Jesus. The hour has now come for the Son of Man to receive great glory. I'm telling you the truth. A grain of wheat remains no more than a single grain, unless it is dropped into the ground and dies. If it does die, then it produces many grains. Those who love their own life will lose it. Those who hate their own life in this world will keep it for life eternal. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. Now my heart is troubled, and what shall I say? Shall I say, Father, do not let this hour come upon me? But that is why I came, so that I might go through this hour of suffering. Father, bring glory to your name. Then a voice spoke from heaven, I have brought glory to it, and I will do so again. The crowd standing there heard the voice, and some of them said it was thunder.
while others said an angel spoke to him. It is not for my sake that this voice spoke, but for yours. Now is the time for this world to be judged. Now the ruler of this world will be overthrown. When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me. In saying this, he indicated the kind of death he was going to suffer.